Nakakalungkot itong statement ni Raffy Tulfo eh. Talagang makikita mo na wala talaga siyang alam sa ibang mga bagay, lalo na foreign policy. Hindi naman sa mapagmaliit tayo ng tao sikat ito si Tulfo, ikaw ba naman? 42 million yata ang followers, subscribers nito sa Facebook, sa YouTube. At saka talaga sikat ito. Kaya nung una nga ang akala magna-number 1 ito eh. Pero nang sinuportahan si Robin Hood Padilla ng PDP Laban, sinuportahan ng Sara Duterte, ng Marcos, sinuportahan pa ng Arroyo, ay wala. Si Robin yung nanguna. Naungusan itong si Tulfo. Pero anyway, dito tayo sa topic natin tungkol kay Tulfo. Mga kabunyog, nakakalungkot dahil mainit yung issue ng China. Alam nyo kung anong nasabi lang ni Tulfo? Ang sabi niya lang, ipasa Diyos na lang natin to, na mag-pray tayo. Paulit-ulit na lang po ito at sobra ng pang-aapi at pang-aabusong ginagawa sa atin ng China. Kasi nakita ko po yung video na high blood po ako. Kumbaga ang sinasabi niya, grabe na daw itong ginagawa ng China. Ang hindi lang maganda, na senador siya eh. Dapat ang sa kanyang reaksyon, pang senador na. Bakit naman ang reaksyon niya lang, ipasa Diyos na lang natin to. At sana magdasal tayo, mag-pray na sana hindi na uli gawin ito ng China. Ano ba yan? Mr. Chair, the AFP last Saturday issued a statement of condemnation, Mr. Chair, condemning the excessive and unlawful actions against the Philippine Coast Guard, Mr. Chair. The DND shares the same position, Mr. Chair. Hanggang condemnation na lang tayo, Senator. Oo nga. Wala tayong kakayahan kasing lumaban. Hanggang mag-file tayo ng diplomatic protest that is always falling in deaf ears. Ipasa Diyos na lang natin siguro. Mr. Chair. Mag-pray na lang tayo na sana one of these days maawang Panginoon at hindi na maulit yun. Alam nyo naman ako, pag nagdi-discuss tayo ng mga nangyayari sa bansa natin, lagi kong sinasabi, sa sitwasyon ngayon, ang mga serious contenders na pwedeng tumakbong 2028, pang presidente, siyempre Sara Duterte, nag-aambisyon si Martin Romualdez. Sabi ko, ang pwedeng tumalo kay Sara, kung walang manok ang oposisyon na matibay, ang pwedeng tumalo kay Sara itong si Tulfo. Naniniwala ba kayo? Sa tingin nyo, tama kaya? Diba? Malakas itong si Tulfo eh. Kaya lang ang problema, dapat ipakita niya na hindi naman siya tulad nila ng na senador na halos walang alam. Ang alam niya lang tungkol sa mga krimen, mga pang-aabuso ng pulis, mga pang-aabuso ng opisyal ng gobyerno, mga away ng mag-asawa. Mahirap naman kung mag-aambisyon siya ng magpresidente, kahit mag-vice presidente, pagdating ng panahon, tapos ganun lang ang niya. Ganun lang ang alam niya. Hindi siya minamaliit, pero ang hirap ng sitwasyon na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Mag-aambisyong magpresidente, tapos kung magpipresidente nga siya, tapos ganyan yung kanyang statement, parang policy statement mo. Kung senador ka, tapos ganyan, sasabihin mo, ipasa Diyos na lang natin to. O kaya, sasabihin mo, ipag-pray na lang natin na hindi na maulit itong ginawang ito ng China. Kakalungkot, mga kabunyog. Sinabing ito ni Tulfo. Buti na lang sana hindi na lang siya nag-comment. Buti na lang sana hindi na lang siya nag-comment, magko-comment pa siya ganyan. Hihi na yung niya diyan, yung kanyang pagtingin sa kanya. Okay lang talaga siya pag mga issue ng pang-aabuso ng pulis, pang-aabuso ng autoridad, yung mga away-away mag-asawa, away pamilya, yung problema ng mga OFW. Pero
Hindi naman kasi pwede, lalo na kung senador ka. Yun lang yung alam mong advocacies. Dapat komprehensibo ang alam mo. Kasi senador ka eh. Tagagawa ng batas, dapat komprehensibo ang alam. At mahirap din na lalo na kung mag-aambisyon siyang magpresidente. Mahirap na ganyan yung hindi foreign policy, foreign issues, hindi niya kabisado or ganyan lang ang komentaryo niya. Nakakahiya. Nakakahiya yung ganyan. Napakainit ng issue ngayon itong tungkol sa China. Tapos ang komentaryo niya ganun lang. Ipasa Diyos na lang, pagdasal na lang natin. Nakakalungkot mga kabunyog, mga kababayan. Kayo po, anong masasabi niyo? Wag niyong ipagkamali. Hindi po tayo nang mamaliit ng tao. Hindi tayo nagmamagaling. Pero mag-i-expect ka sana ng higit pa dito kay Tulfo kasi sayang nung kasikatan. Sayang nung kanyang dami niyang supporters. Sayang. Kailangan niya sanang i-capitalize yung supporters niya, yung dami ng ng botong nakuha nung tumakbo siyang senador. Kung mag-aambisyon siya ng mataas na posisyon, ipakita niya na may kakayahan siya. Ako hindi naman ako kumbinsido dun sa ginagawa ni Attorney Libayan na lahat na lang nang nakikita kay Tulfo mali, wala nang pinipersonal ng masyado si Tulfo. Tayo naman hindi naman ganun. Pero totoo naman, kailangan patunayan ni Tulfo na hindi ang kakayahan niya ay hindi lang yung mga issues na tinatalakay niya sa mga programa niya sa Rapid Tulfo in Action, yung mga pang-Tulfo na mga issue. Dapat ipakita niya na marami pa siyang issue na alam niya ang pasikot-sikot. Kasi lalo na kung mag-aambisyon siya ng mas mataas pa sa senador, kailangan ipakita niya na karapat dapat siya doon at may kakayahan siya. Kaya lang itong pinakita niya dito sa issue ng China hindi maganda. Hindi maganda, di ba? Sa tingin niyo, mga kabunyog, mga kababayan? Ang ganong komentaryo ay napakababaw. Napakababaw. Ipasa Diyos na lang. Totoo naman. Siyempre, ipagdarasal natin na sana hindi na lumala ang issue. Sana. Pero, hindi ganyan yung reaksyon na ini-expect sa isang senador. Lalo pa sa isang leader na posibleng mag-ambisyon pagdating ng panahon na maging pangulo ng bansa. Kasi laging nababanggit yung pangalan niya, yung posibilidad na posible siyang tumakbong senador, presidente, at siya lang ang posibleng matinding makakalaban ni Sara Duterte. Sana makarating ito kay Tulfo. Kung may mga Tulfo followers dito, sana makarating itong natin, unsolicited advice. Hindi tayo naninira ng kay Tulfo. Sabi ko nga, hindi rin tayo nagmamaliit, hindi rin tayo nagmamagaling. Yan ay obserbasyon lang natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.